Ops, wait lang, wag mo munang i-scroll. So, syempre, magbibigay muna tayo ngayon ng word of the day. At pag-usapan natin itong tinatawag nating interrogation naman. Sapagkat pinag-usapan natin last day yung interview. Ngayon is interrogation naman, which is opposite lang naman yung dalawa na yan eh. Kapag yung ating subject is cooperative, that is, gagamitin natin interview. Kasi yung interview po natin, that is only a simple questioning. Simpleng pagtatanong lang po siya. Pero kung nagkataon yung ating subject naman po is hostile or non-cooperative, so malamang sa malamang gagamitin natin is interrogation. Okay, ang interrogation po natin, ito po ay systematic way of questioning or a skillful way of questioning po natin. Kumbaga, ginagamitan po natin dito ng mga pamamaraan nang sa ganun mapaamin po natin or magbigay ng information yung ating subject. Okay? Dito sa interrogation natin is marami po tayong mga method and techniques na gagamitin. Isa na din po dyan yung tinatawag nating bluff on split pair. Meron din po tayo dyan yung Matt and Jeff method natin. Pwede din po pretense of physical evidence. At pwede din po yung jolting na tinatawag natin. At many more pa po napakarami pa. Pero as of now, yung apat lang po muna at ano nga po yan sila. Okay? So sa interrogation po natin, pwede po natin gamitin yung bluff on split pair. Ang bluff on split pair po ay isang method of interrogation na kung saan is applicable lamang siya kapag merong more than 2 suspect. Okay, pwede natin siya gamitin kapag more than 2 suspect po yung ating subject. Ang gagawin po ng ating investigator dito or na interrogator dito is yung ating pong suspect, pagpalagay natin dalawa sila, i-separate po natin sila in different room na kung saan puntahan natin yung isa at sabihin na tapos na naming ma-interrogate or matanong yung kasama mo, diba? Kahit hindi pa, wala pang ginagawa yung investigator sa kabila, pupunta na yung kabila din at sasabihin na tapos na naming na-interrogate or natanong yung kaibigan mo, yung kasama mo. Sabi niya, ikaw daw yung mastermind. O, diba? So, malamang sa malamang siya iaamin yon. Ikaw ba namang pagsabihang mastermind ka sa pag-commit ng krimen kahit hindi? Diba? So, sasabihin mo lang na, hindi po sir, isinama niya lang po ako. At least umamin din. O, that is considered isa sa pamamaraan that is called bluff on split pair. Pangalawa naman, pwede po natin gamitin yung jolting. Pag sinabi pa natin jolting, ito yung applicable naman kapag yung ating subject is medyo nervyoso. Kasi yung jolting kasi, ito yung pagtatanong ng investigator o ng interrogator which is pabigla-bigla. Yung kanyang boses, medyo sumisigaw siya ng konti, pag ganun, but then techniques lang po yan. And syempre, yung ating pretense of physical evidence, pwede din natin gamitin yan. Kumbaga, sabihan natin yung ating suspect na may nakitang ebidensya na which is talagang sa kanya yon. Like example, sabihin natin na may naiwan na fingerprint, ganun, but then kahit wala pa naman. Nang sa ganun, ay mapaamin natin yung ating suspect. Okay? So, actually, nag-iiba naman talaga yan in the reality. But then, sa book po natin, for board exam purposes, yan po yung kanyang mga explanation. And then, syempre, pwede natin gamitin is yung Matt and Jeff natin, method. Pag sinabing Matt and Jeff, ito naman yung the bad cop and the good cop. Yung isa is medyo salbahe, yung isa naman is medyo mabait. Parang nasa ganun, yung ating suspect is doon siya magsasabi sa mabait na police officer, but then hindi niya alam is kasali na yun or kasali na yun sa plano nila, na which is yun yung method na ginagamit, which is technique. Yung kadalasan nakita natin sa movie, yung isa pagalit-galit, babunot-bunot ng baril, tapos yung isa naman is aalma, tapos ganun, para yung ating suspect is mapalapit yung kanyang kalooban doon sa mabait para sabihin niyang, ay okay pala to yung isa, si sir, ganito, ganyan. Okay, pero hindi, part pa din yun sa technique natin. And syempre, dito po sa interrogation, napaka-importante din po dito yung natin talaga, pinakamainam na gamitin is yung kindness. Kasi pag ang isang tao ay trinit natin siya ng maayos, ay malamang sa malamang magbibigay po siya ng information kung ano mang meron sa kanya. Okay, so sana nakatulong sa inyo yan. At pag-usapan na lang natin on the next day yung yung purpose ng interrogation. Kasi ang purpose ng interrogation is pwedeng mag-obtain ng confession tsaka yung ating admission. At expound na lang natin yan. Pero meron na yan sa ating mga previous word of the day, kaya hanapin nyo na lang. At syempre, sana nakatulong sa inyo itong video na to. At ito pa yung lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master of Human, Bilaysa, Carlos, CBRC, National Lecturer, and Registered Community. God bless you all. Thank you so much. God bless you.